Sabi ni Shelo, Attorney, bigyan nyo nga po ako ng idea about sa provincial rate kung bakit di matanggal. Alam nyo kasi, yung provincial rate na yan, tinatama rin kasi yan doon sa cost of living. Aha. Okay? Mas mura na pupunta ka sa probinsya. Tapos, doon ka bibili ng pagkain. Kakain sa karinderya. Kaysa punta ka dito sa Manila. Dito sa Manila, mas mahal lahat. Ba't sinasabi ni Kamang Ganun yun. Gogoyo? Kasi iba rin yung cost Pantay-pantay of lang daw. living. Kaya pinapactor yung provincial rate, yung cost of living. Kaya may provincial rate kasi nga hindi naman lahat ng mga negosyo na nagpapatayo dyan kayang magpasahod na parang sahod sa Maynila. Parang ganito lang yan, mga kabards natin. Dito sa Manila, nagba-basketball yung anak ko kasi si Zach, no? Sinusubukan namin siyang ipasok sa sports. Dito sa Manila, ang mahal-mahal ng mga basketball clinics. Service. Sobrang mahal. Sobrang mahal talaga ng mga basketball clinics. Sa Baguio, wala pa kalahati yung presyo. Sinungaling na si lang Kamang makikita. Gogoyo eh. Kung bakit may provincial rate. Because doon sa Baguio, mga kabatas natin, iba ang cost of living at iba yung kayang bayaran ng tao doon. Iba rin dito sa Pilipinas. Pilipinas, dito rin sa Manila, iba rin. Iba rin. Iba rin talaga. Pero ganun din naman, price attorney, hindi. Fan ni Kamang Hindi. Gogoyo yan. Mag-aral kasi kayo. Fan ni Kamang Mag-aral Gogoyo. kayo. Tignan nyo kung tama yung pareho yung presyo. Hindi tama yung hindi pareho yung presyo. O, di ba? Paulit-ulitin ko ulit. Hindi magkapareho ng presyo sa probinsya at sa Metro Manila. Di hamak na mas mahal yung bilihin, serbisyo dito sa Metro Manila dahil karamihan ng raw materials, inaangkat natin yan doon sa probinsya. And natural, kung yung probinsya mo ay yung source nung produkto na yon, malamang mas mura sa inyo yung ganong klaseng produkto. Depende sa kung ano yung pinoproduce ng probinsya nyo. Ngayon, kung sasabihin mo, wala namang mas mura sa probinsya namin eh. Ano ba yung probinsya nyo muna? Ano bang produkto ng probinsya nyo? Puro adik, puro tambay, ganon. Pansinin nyo yung mga naniniwala kay Kamang Gogoyo. Diba? Yung naniniwala kay Kamang Gogoyo, yun yung mga taong walang alam, unang-una sa presyo ng bilihin sa probinsya compared sa Metro Manila. Plus, hindi rin nila alam kung paano tumatakbo yung pasahod sa mga businesses. Hindi nila alam yung inflation. Hindi nila alam kung paano tumataas yung bilihin after na magtaas ng sweldo nang wala kayong tinataas na services or productivity. 'Di ba? Saan kukunin yung dagdag pasweldo nyo? 'Di ba? Sa hangin. Kay Kamang Gogoyo, alangan naman bayaran niya. 'Di ba? Yung mga sweldo nyo para lang pasayahin kayo. Well, typical trapo kasi yan si Kamang Gogoyo. 'Di ba? Lahat ng masasarap sa pakiramdam ng mahihirap kasi nga hindi nila alam. Wala silang alam, mangmang sila sa mga bagay. Pag sinabi ni Kamang Gogoyo na yun yung ipaglalaban ko kahit mali na, ang daming, woo! Ang galing! Kamang Gogoyo for senator! O, di ba? Palakpakan lahat ng tao kasi nga hindi nila alam kung ano yung kapalit ng gusto nilang mangyari. And take note, if ever mangyari yung ginawa ni Kamang Gogoyo at nagkandaleche-leche yung Pilipinas, anong gagawin nun? Hindi naman magiging responsable yun eh. Hindi niyan maaaminin sa sarili niyo na, mali pala yung sinadjust ko. Di ba? Anong gagawin niyan? Matik magtuturo ulit ng ibang may kasalanan, lahat ituturo niya, puwera lang yung sarili niya. This is Pinoy Extreme.